Kabanata 6361. Nang sumigaw ng malakas si Helios, tumayo ang marami sa mga security officer na nakapaligid sa kanila. Napatingin silang lahat kay Harvey nang malamig ang mga mata. Lahat sila ay mga kampa ni Helios, na nagtatrabaho para sa kanya. Kahit walang gaanong pera si Helios, maayos naman ang pakikitungo niya sa kanyang mga tauhan. Kaya naman handa pa rin siyang pagsilbihan ng kanyang mga alipin, kahit na siya ay nahulog sa ganoong kalagayan. Hindi pinansin ni Harvey ang mga security guard na lumapit sa kanya, at naglakad lang papunta sa litrato ng patay na babae. Tiningnan niya ang mukha ng isang ordinaryong babae sa larawan, at sinabing, "Ito ay nagpapaalala sa akin ng idioma na bigyan ang isang aso ng masamang pangalan at bitayin siya, Helios. Kahit anong sabihin mo, Nepo baby ka pa rin. Kailangan mong intindihin na ang pumatay sa nanay mo ay hindi ako, kundi ang taong ginamit siya para i-frame ang iba. Kung gusto mong maghiganti, ayos lang. Pero hanapin mo ang taong nagsabi sa kanya na gawin ang lahat ng ito. Patayin mo siya, at saka mo lang maipaghiganti ang iyong ina. Sa tingin mo, may kabuluhan pa ba ang pagtatangkang patayin ako? Sa tingin mo ba magiging masaya ang nanay mo kahit buhay pa siya? Pwede ba siyang magpahinga ng mapayapa? Siyempre, kung sa tingin mo ay maaari mong bigyang katwiran ang iyong panghihinayang o maging responsable sa iyong ina sa pamamagitan ng pagpatay sa akin, gawin ito." Napatingin si Harvey kay Helios nang nakangisi. Hindi man lang niya itinago ang panghahamak sa kanyang mga mata. Galit na pinandilata ni Helios si Harvey, at kitang-kita ang brutalidad sa kanyang mga mata. Gayunpaman, mabilis na nawala ang ganid na iyon, at napalitan ng pagkalito at takot. Alam na alam ni Helios kung sino ang nasa likod ng kanyang ina. Alam din niyang wala siyang pagkakataong manalo laban sa taong iyon. Nang makita ni Harvey kung paano naghalo-halo ang damdamin ni Helios, humakbang siya pasulong at sinabi na may kalmadong ekspresyon. "May isang bagay na maaaring hindi mo alam. Dahil sa iyo, ang mga ulat sa pananalapi ng negosyo ng muebles ay mukhang masama. Marahil 3 buwan na lang ang natitira bago ito tuluyang mapunta sa pagkalugi. Ang dahilan kung bakit gustong e-blackmail ng nanay mo ang 9th Branch Company ay para makapag-ipon siya ng sapat na pondo para mapanatili ang kanyang negosyo. Kaya siya pinagsamantalahan ng iba, at binawian pa ng buhay. Lahat sila ay nagsasabi na ang isang ina ay handang mamatay para sa kanyang mga anak. Sa wakas ay nakita ko na ito para sa aking sarili. Ano ang patunay?" Biglang nagtaas ng ulo si Helios na may dugong mata, at parang gusto niyang patayin si Harvey sa isang tingin. "Anong patunay ang mayroon ka na naging pula ang ulat ng negosyo sa muebles dahil sa akin?" "Patunay," hamalakhak si Harvey. "Ikaw ang ama ng 3 estudyante sa Stardust Club, at ang boyfriend ng 4 na babae sa Cozy Club. At saka may mga basura sa paligid natin. Hindi pa ba sapat na patunay iyon? Napakawalang muwang mo bang isipin na may karapatan ka sa pagkapanganay para magkaroon ng lahat ng ito? Gumising ka. Kung wala ang iyong ina na maglilinis nito, sa tingin mo ba ang isang tulad mo ay maaaring magkaroon ng lahat ng ito? Ngayong patay na ang iyong ina, hindi mo ba dapat pag-isipang ipaghiganti siya? Kahit na ayaw mong maghiganti sa kanya, hindi mo ba dapat isipin kung paano mabuhay? Dahil ang taong pumatay sa iyong ina ay nakakagala. Darating na para patahimikin ka ng tuluyan. Sayang, I wonder kung ang bawat bakas mo ay tuluyang mabubura." Walang pagbabago sa ekspresyon ni Harvey, na para bang may pinag-uusapan siya na hindi mahalaga. Gayunpaman, pinikit ni Helios ang kanyang mga mata. Kaya niyang ipagpatuloy ang pagkamatay ng kanyang ina, pero paano naman ang buhay niya? Paano naman ang kayamanan niya? Hindi niya kayang iwanan ang mga ito. "Oh, right, I heard something else," ani Harvey na parang may sumagi sa isip niya. "Mga 3 taon na ang nakalipas, mayroon ka pa ring $44 na milyong na utang sa Hamilton Casino, tama ba? Hindi ito marami, ngunit hindi rin ito isang halaga na maaari mong kutsain. Para sa pamilya Hamilton, ang credit crunch ay makakaapekto sa presyo ng bahagi ng kanilang kumpanya.
Kaya naman hinahanap nila ang lalaking may utang sa kanila ng 44 na milyong dolyar. Familiar ako sa King of Gamblers. Kung kailangan mo nang mag-organize ng dinner to negotiate this, I'm willing. Ang pamilya Hamilton ay mapagmahal na tao, kaya dapat itong mapag-usapan. Pinikit ni Helios ang kanyang mga mata na may tuyong ngiti. Dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Huwag kang magmadali, sabi ni Harvey na bahagyang ngumiti. The thing that will make you grateful is after this. I heard that you are very close to a daughter of a mafia boss in Walsing. Hindi lang madalas na tinutulungan mo siya sa mga problema niya sa computer, tinutulungan mo pa siyang i-unclog ang drain niya. Very close kayong dalawa, and you make a single guy like me very jealous. Tingnan natin. Dapat ba kitang tulungan na hilingin sa amo ng mafia na i-propose at aminin ang inyong relasyon? Dahan-daang ibinuka ni Harvey ang kanyang bibig, at sinabi ang lahat ng may banayad ng ngiti. Matapos pakinggan ang sinabi ni Harvey, hindi napigilan ng mga mata ni Helios ang pagkislot ng hindi sinasadya. Kung ang sinabi ni Harvey kanina ay sinusubukan siyang kumbansihin, ang ginagawa ngayon ni Harvey ay pananakot sa kanya. Higit sa lahat, nabanyag ang lahat ng sikretong hawak ni Helios. At ang huling dalawang sikreto ang papatay sa kanya. Tumingin ng malalim si Helios kay Harvey, at nawala ang pamumulan ng kanyang mga mata. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niya, Harvey. Hindi, sa palagay ko ay dapat na kitang igalang mula ngayon. Tatawagan kitang Mr. Harvey, kung gayon. Napakaraming effort ang ginawa mo ngayon. I'm so grateful. Napakaswerte ni Mandy na naging ex-husband ka niya. Nagseselos pa nga ako. Kinuha ni Harvey ang bote ng sparkling na tubig sa mesa at humigop ng ilang higop bago sinabing. Minsan, ang pagligtas sa iba ay kapareho ng pagliligtas sa sarili mo. Naiintindihan ko ng husto ang kahulugan nito, ngunit iniisip ko kung gagawin mo rin ito, Helios. Napabuntong hininga si Helios. Of course I know, but you should also know something, Mr. Harvey. Totoong may tao sa likod ng kurtina, pero ang isang tulad niya ay hindi direktang makontak ang aking ina. I have some evidence, but I don't think it means much. They're too weak to be proof. So, umalis ka na. It's destined that I won't get what you want from me. Hanggat hindi ko siya lalabanan, baka magkaroon pa ako ng pagkakataon na mabuhay. Pero kung gusto ko siyang ipaglaban o ipaghiganti, doon na talaga ang katapusan ng lahat para sa akin. Bakas lang ang takot sa mga mata ni Helios nang sabihin niya iyon. Malinaw na nagsasabi siya ng totoo. Ang taong nasa likod ng kurtina ay malayong malayo sa kakayahan ng isang tulad niya na lumaban. Kung gayon, ipagdadasal kita para makaligtas ka ng ligtas. Sabi ni Harvey habang tumatayo. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang business card at inilagay sa mesa. Tawagan mo ako kung may mangyari. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ka minsan, pero magiging akin ang buhay mo pagkatapos nito. 4:00 ng hapon, nagayos si Kapitan Pavel ng safe house para magpalipas ng gabi si Mandy. Ayon sa Third Ring Police Station, bagamat wala silang ebidensya na magpapatunay na may kaugnayan kay Mandy ang pagkamatay ng mga biktima, wala ring ebidensyang magpapatunay na walang kaugnayan kay Mandy ang kanilang pagkamatay. Sa puntong ito, walang kinalaman ang intensyon ng istasyon ng pulisya na protektahan si Mandy o pigilan siyang umalis. Hiniling din ng Third Circle Police Station kay Harvey na manatili sa isang ligtas na bahay. Nang makarating si Harvey sa lokasyon ng safe house, medyo nagulat siya. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagdilim. Bukod kay Mandy at sa kanyang pamilya, naroon din si Hector. Sa pagkakataong iyon, umiinom siya ng kape habang nakahalukip-kap. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Harvey na sumama sa kanya para sa kape, na parang pagmamay-ari niya ang lugar. Kasabay nito, nakita rin ni Lillian si Harvey. Anong nangyayari? Hindi pa ba naresolba ang lahat? Bakit kailangan pang manatili dito ni Mandy? Sabihin mo sa akin, pinatay mo ba silang lahat at gusto mo siyang e-frame? You're really jinxed.
Nang makita ni Lillian na lumitaw si Harvey, wala siyang pakialam at sinimulan siyang kagalitan. Wala siyang pakialam kung ikakahiya nito si Harvey. Si Simon, na hindi gaanong dumalo, ay pumwesto sa likuran ni Lillian at idinagdag. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang nangyayari kahit na hindi ko na namamahala ang negosyong ito, Harvey. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang intensyon mo na kaladkarin ang anak ko sa putikan dahil hindi ka nabagay sa kanya ngayon? Gusto mo bang sirain ang reputasyon niya para maging compatible siya sa iyo? Alam mo ba na kapag pumatay ka ng ibang tao nang walang pag-aalinlangan, wawasakin mo siya ng lubusan? Wala kang pag-asa. Napasandal na lang si Mandy sa sofa, pagod na pagod. Mukha siyang walang imik. Dad, Mom, sabi niya, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala itong kinalaman kay Harvey? Hindi siya gagawa ng pagpatay. Ngumiti si Harvey kay Mandy. Totoo yan. Mapapatunayan lang namin ang pagiging inosente mo kung buhay pa ang mga biktima, pero para sa ilang tao. Walang maibubunyag na sikreto ang mga patay. Naku, tama na, Mr. Thompson. Nasa lugar lang ako ni Helios kaninang umaga. Isa siyang mabuting bata na mahal ang kanyang ina. I think we should let him and Mandy meet. Don't you think so? Biglang tumahimik sandali si Hector na umiinom ng kape. Inayos niya ang likod niya at binigyan ng makahulugang tingin si Harvey. Anong ibig mong sabihin? Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat isa ang nanay ni Helios sa mga may sala na nagtangkang mang-blackmail kay Mandy, di ba? Patay na siya, at pinuntahan mo ang anak niya bago natin matapos ang investigasyon. Gusto mo bang makita ng lalaki si Mandy? Sa tingin mo ba ay nasa panganib si Mandy? Mukhang na-overestimate na kita. Sumagot lang si Harvey, masyadong mataas, masyadong mababa o alinman sa paraan, wala itong kabuluhan sa akin. Kung makikita ni Helios si Mandy, baka may lumabas na katotohanan. I wonder, nag-aalala ka ba tungkol dyan? Bago pa man makapagsalita si Hector ay nagdilim na ang ekspresyon ni Lillian. What's wrong with you, Harvey? Are you trying to insinuate na si Hector ang nasa likod ng lahat ng ito? May mali ba sa utak mo? Paano magagawa ng isang tulad ni Hector ang ganoon? Hindi lamang siya isa sa 10 pinakamahusay na young master sa Walls Inn, ngunit tinitingala din niya si Mandy. Napabuntong hininga si Hector. It's okay, Lillian. I know the relationship between Harvey and Mandy very well. Natural lang na mag-ingat siya sa akin. All's fair in love and war, right? Sana lang ay hindi magkaroon ng misunderstanding si Mandy na ginawa niya. Napangisi si Simon na nakatayo sa tabi ni Lillian. Oo naman, matalas ang pag-iisip ng anak ko. Hindi kanya paghihinalaan dahil lang sa ilang salita mula kay Harvey. Galing ka sa pamilya Thompson sa Walls Inn, isa sa 10 pinakamagagandang pamilya. Lagi mong dinadala ang iyong sarili ng buong pagmamalaki at dignidad. Ang mga taong katulad mo ay hindi magpapakababa. Kung may gusto ka, ang kailangan mo lang gawin ay magpakita ng lakas. Ang mga walang tiwala sa sarili at may masasamang puso lamang ang gagamit ng mga kasuklam-suklam na pukana na ito para makamit ang kanilang mga layunin. Mabilis ang tibok ng puso ni Hector, pero nakangiti pa rin siya. Tama ka, syempre. Nag-thumbs up din si Harvey kay Simon. I think we should record what you said just now and repeat it 100 times at least. Baka mauwi sa kahihiyan. Tinuro ni Simon si Harvey, at sumigaw, ikaw. Wala ka bang kahihiyan? Paano mo ito tatanggapin bilang papuri? Umalis ka na sa lugar na ito ngayon din. Walang lugar para sa iyo dito. Bahagyang kumunat din ang noo ni Mandy. Saglit siyang nag-isip bago sinabing, Harvey, I think you really misunderstood this time. This has nothing to do with Mr. Thompson. More than that, he can find something for us. This is the information he sent me before. Pagkatapos ay naglabas si Mandy ng isang dokumento at ibinigay kay Harvey. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Harvey kay Hector at sinimulang basahin ang impormasyon sa dokumento. Matapos basahin ito ng ilang beses, tumango siya. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Reggie.
Mukhang may katuturan ang lahat, dahil si Reggie ang humarang kay Mandy nang sinubukan niyang mag-apply para sa isang advanced na permit sa pagbebenta. Makatuwiran na gusto niyang magdulot ng isang eksena ngayon. Ngunit hindi mo ba naisip na ito ay higit sa kung ano ang magagawa niya? Napakaliit niya para maging isang tupang sakripisyo, hindi ba? Nang marinig ni Hector ang paghihinala ni Harvey sa kanya, ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Alam kong nagdududa ka sa akin. Naniniwala ka na ako ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero magiging tapat ako sa iyo ngayon, kung ako talaga ang nagbunot ng lahat ng ito, hindi na magagawang ibalik ni Mandy ang mga bagay-bagay." Gayunpaman, isang makahulugang ngiti ang isinagot ni Harvey kay Hector. "Napakaganda na mayroon kang maraming kumpiyansa sa sarili. Kung hindi, ito ay kagiliw-giliw na makita kung gaano ka-awkward kapag kailangan mong patuloy na mapahiya ang iyong sarili." Pinikit ni Hector ang kanyang mga mata. "I've spent a lot of effort and resources to find out about this. Bakit hindi mo tingnang mabuti? Hindi mo ako masisisi base sa sarili mong imahinasyon. Ang masasabi ko lang, masyado kang nagseselos. Maaaring hindi mo alam kung gaano kalaki ang impluwensya ni Regis, ngunit sigurado akong sina Lillian at Simon. Si Layton, ang ama ni Reggie, ang deputy leader ng unang branch ng Country H Commercial Group. Hindi siya madaling susuko kung ganoon ang pinanggalingan niya, hindi ba? Maging si Mandy ay tumango. Malinaw na ang ebidensyang ipinakita ni Hector ang nagpapaniwala sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6365. Napasinghap si Harvey nang makita ang ekspresyon ni Mandy. Bagamat may hinala si Mandy kay Hector noon, alam na alam ni Harvey ang personalidad ni Mandy. Dahil kinumbinsi na siya ni Hector, wala nang silbi ang sasabihin pa niya. Maliban na lang kung makakapaglabas si Harvey ng ilang ebidensya laban kay Hector, walang puntong mag-aksaya ng oras dito. Habang sumagi sa isip niya ang pag-iisip na iyon, sa kanya inilabas ang kanyang cellphone at ilang beses siyang tumawag sa harap ni Hector at ng iba pa. He then said, "What a coincidence. Alam ng mga tauhan ko kung nasaan si Reggie ngayon. I'll go and have talk with him. Kung si Reggie talaga ang may pukana ng lahat ng ito, then I'll come here and apologize to you." Hindi man lang sinulyapan ni Harvey si Lillian at ang iba pa, at naglakad na lang palayo. Ang bastos na iyon, lalo siyang nagiging masungit, malinaw na kasalanan niya ito, at ayaw pa rin niyang aminin na siya iyon. Napakatigas ng ulo niya. Sabi ni Lillian na may inis na ekspresyon. "Mandy, uulitin ko pa. Mas mabuting huwag mo nang isipin na pakasalan siya ulit. Wala na talaga siyang pagkakataong pakasalan ka ulit maliban na lang kung patay na ako." Malamig din na idinagdag ni Simon. Dapat aminin ng isang tunay na lalaki ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng tawad. Bakit hindi niya iyon naiintindihan? Hindi mo ba naisip na hindi maliligtas ang ganitong uri ng tao? Napaawang ang bibig ni Mandy. Alam ni Harvey ang ibig niyang sabihin, pero kahit noon pa man ay hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Samantalang si Hector, mas lalong nagdilim ang kanyang mga mata nang makitang umalis si Harvey. Makalipas ang halos 10 minuto, huminto ang isang linya ng Land Rover Defender sa harap mismo ni Harvey habang naghihintay siya sa labas ng safe house. Bumaba ang isang lalaki sa passenger seat ng sasakyan sa gitna. Si Tyson iyon, na matagal nang hindi nakikita si Harvey. Magalang na sinabi ni Tyson, "Nag-uulat para sa tungkulin, Sir York." Malinaw na nakarating si Tyson sa Walsing salamat sa pag-aayos ni Ray at Yvonne. Tumango si Harvey. Nasaan siya? Nasa Aroma Club. Tumango si Harvey, saka sumakay sa backseat. Napakabilis, lahat ng sasakyan ay tumilapon at dumiretso sa Walsing's Club Aroma. Napakabigat ng trapiko noong panahong iyon, dahil ang lahat mula sa Walsing ay pauwi na pagkatapos ng trabaho. Nagkaroon ng traffic jam sa malalawak na kalsada sa buong lungsod.
Gayunpaman, napanatili ng convoy ni Tyson ang kanilang bilis at hindi man lang huminto sa paglalakbay. Kararating lang niya sa Walls Inn, at ayon sa kahilingan ni Harvey, kailangan niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa underworld ng syudad. Ang tigre ay pumasok sa lungsod, kaya syempre kailangan niyang gawin itong kamangha-manghang. Sa ganoong senaryo, pagtatawanan siya ng iba kung susundin pa rin niya ang batas. Mabilis na dumating ang convoy sa entrance ng Club Aroma. Napakalapit ng Club Aroma sa Bukatwangi. Itinayo ito sa gilid ng burol at malapit sa isang lawa, at mula roon ay madali nilang makikita ang magagandang tanawin ng Bukatwangi. Ang mga magagandang hostess ay naghihintay na tanggapin ang mga bisita sa pasukan. Ngumiti silang lahat ng matamis habang binabati ang mga bisitang paparating at paalis. Gayunpaman, napalitan ng kilabot ang kanilang mga ngiti nang makita nila ang 10 Land Rover Defender na papunta sa kanila ng walang preno. Alam nilang may mali. Mabilis na ikanaway ni Tyson ang kanyang kamay, at lahat ng nakapaligid sa kanya ay nakasuot ng itim na suit at bumaba sa kanilang mga sasakyan. Samantala, mahinahong tinungo ni Harvey ang pribadong silid sa ikalimang palapag ng Club Aroma na may kalmadong ekspresyon sa mukha at ang mga kamay sa likod. Matatagpuan ang pinakamalaking pribadong kwarto sa Club Aroma sa ikalimang palapag, na siyang pinakamataas na palapag din. Isang kwarto lang ang nasa ikalimang palapag, at gawa sa salamin ang mga dingding. Kitang-kita ng isa ang paligid sa sahig na ito. Ayon sa impormasyong nakalap ni Tyson, nabook ni Reggie ang buong palapag na ito at nag-e-enjoy siya doon. Dahil ang ebidensyang ginawa ni Hector ay ginawang si Reggie ang salarin, syempre kailangang makipagkita sa kanya si Harvey upang makita kung kusang loob niyang pinili na maging salarin, o siya ay na-frame lang. Pagdating ni Harvey at ng kanyang entourage sa hagdanan papuntang 5th floor, maraming security guard ang nakatingin sa kanya. Ang isa sa kanila ay tumingin kay Harvey na may madilim na ekspresyon. "Sino ka? Hindi mo ba alam na nakabuk na si Mr. Reggie sa itaas na palapag? You should go if you know what's good for you." Hindi umimik si Harvey at naglakad na lang palayo. Samantala, sinundan lang ni Tyson si Harvey bago sinipa ang lahat ng security guard. Maraming tao ang tumingin sa kanila noong una, ngunit nang makita nila ang nangyayari, marami sa kanila ang nakasimangot at tumanggi na maging bahagi ng karamihan. Ang mga naglalakas loob na gumawa ng eksena sa Club Aroma ay tanga o napaka-impluwensya. Maging ang mga opisyal ng seguridad ng club ay nagsimulang maghubad ng kanilang mga uniforme at umalis, na parang wala silang nakita. Mabilis na nakarating si Harvey at ang kanyang partido sa ikalimang palapag. Sinipa ng nangunguna ang pinto. Kitang-kita ang lahat ng nangyari sa kwarto. Kitang-kita nila si Reggie na nakayakap sa dalawang magagandang babae na may panunuya sa mukha. Speaking of Harvey and Mandy, do they really think that they can do anything to me? Na tinakot nila ako. Hindi nila alam kung gaano kalakas ang backers ko. Let me tell you who my backers are. Bago pa siya makatapos ay pinigilan na ni Reggie. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Harvey. Halatang hindi niya maintindihan kung bakit biglang sumulpot dito si Harvey. "We meet again, Reggie," sabi ni Harvey na may kalmadong ekspresyon. Gayunpaman, kitang-kita ang pangungutya sa kanyang mukha. "I'm sure hindi mo nakakalimutan yung sinabi ko sa'yo last time, diba? O may bad memories ka na dapat kong ipaalala sa'yo." Natahimik ang buong kwarto nang marinig nila ang malamig na tono ni Harvey. Napatingin silang lahat kay Harvey na parang hindi makapaniwala. Bukod kay Reggie, lahat ng mga lalaki at babae na naruroon doon ay mula sa Country H Commercial Group. Sa una, malakas silang nag-usap tungkol sa politika at ekonomiya, lalo na pagkatapos nilang malaman na nakuha ni Reggie ang atensyon ng isang taong napakahalaga, at malamang nagagawing susunod na chairman ng Country H Commercial Group ang kanyang ama. Kaya, lahat sila ay hamihip ng trompeta ni Reggie. Hindi nila akalain na lalabas si Harvey sa ganitong oras. Naaalala pa rin nila ang ginawa ni Harvey sa Royal Manor. Alam nila kung gaano siya katigas ang ulo na makita si Journey. Pero sinong mag-aakala na nandito siya, sa harapan nila?
Ang mga kabataang matagal nang hindi nasisiyahan kay Harvey, lahat ay napatayo nang makita nila si Harvey at ang kay-abangan nito. "Oh my, isn't this Mr. Harvey? Do you really think that you are our chairman now, and want to teach us a lesson?" Patuloy na binomba ng binata si Harvey ng mga salita. "Kung aalis ka ngayon, tatawagin pa rin kitang master. Kung hindi, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong umalis pagkatapos nito." Lumapit tuloy ang binata kay Harvey, na gustong sampalan si Harvey sa mukha. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit, humakbang pasulong si Tyson at diretsyong sinampal siya sa mukha, dahilan para bumagsak siya sa sahig ng isang malakas na sampal. Agad na nahulog ang binata sa stone coffee table sa sulok ng kwarto. Isang malakas na kalabog, at namimilipit na lang siya sa sakit pagkatapos noon. Laking gulat ng lahat ng naruroon sa nangyari. Hindi nila inaasahan na ang katabi ni Harvey ay maglakas loob na gumawa ng unang pag-atake. Hindi lang iyon, sadista ang ginawa niya. Namutla si Hadley, na dating nag-frame kay Harvey at sinabing ginawan siya nito ng sexually assault. Mabilis siyang nagtago sa likod ni Reggie, at umaasang makakahanap ng mas ligtas na lugar na mapagtatagwan. Si Cartier, na gustong makipag-date kay Zori, ay kabilang din sa mga tao na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, mayabang na ikan-away lang ni Reggie ang kanyang kamay. Tumanggi pa siyang tingnan ng maayos si Harvey sa mata. "Mukhang may influence ka, Harvey. Medyo malakas ka sa inaakala ko, but unfortunately, you were too reckless. Nagsimula ka ng away sa lugar na ito. Hindi mo ba alam na dadalhin ka ng pulis sa lalong madaling panahon? Lumabag ka na sa batas, at ngayon, makukulong ka." Pagkatapos, kinuha ni Reggie ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Pagkatapos ay binigyan niya ng masayang ekspresyon si Harvey pagkatapos ibaba ang telepono. Medyo nagulat din siya na hahanapin siya ni Harvey kasama ang mga tauhan niya, pero hindi siya natakot dahil mayroon na siyang napaka-impluwensyang backer. Hanggat nandyan pa rin ang kanyang mga taga-suporta, mas malawak ang impluwensya ni Reggie kaysa sa inaakala nila. Tumawag ng pulis ang isang nepo baby. "Nasaan ang pride mo?" Ngumisi si Tyson habang ninisian si Reggie. Wala man lang siyang yabang bilang isang boksingero. "Ano, hindi mo gusto, tapos lagi mo akong batukan?" Tinuro ni Reggie ang ilong niya. "Kung hinawakan mo ako, ginagaranti ako na hindi ka makakalabas ng kulungan magpakailanman." Ngumuso si Tyson at may gustong sabihin, ngunit mahinahon siyang pinutol ni Harvey. "Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kanya, Tyson." Tapos, nilingon ni Harvey si Reggie. "I'll ask you one more time, so you might as well give me an answer after thinking about it. Ikaw ba ang nagudyok sa lahat ng nangyari sa 9th Branch Company kamakailan? Are you trying to blackmail the company, kill the victims, and then provoke the families of the victims?" "Tama, ako iyon." Hindi na nag-aksaya ng hininga si Reggie at tumanggo na lang. "Noong nasa 9th Branch ka pa, pinahiya mo pa ako at binubuli mo pa ako. Siyempre gusto kong pahirapan ka." Harvey then asked, "Kung may problema ka sa akin, dapat pinuntahan mo ako. Bakit si Mandy ang pinupuntirya mo? Ikaw, ang boring kaya?" Kibot balikat ni Reggie. "Not to mention, si Mandy ang taong gusto ko from the start. I wanted her to lose everything and humble herself in front of me. That's what I wanted." Tumango si Harvey. Mukhang totoo ang sinasabi ni Hector sa pagkakataong ito. Dahil inamin mo na, kaya madali na ang lahat. Mr. Hector Thompson, napangisi si Reggie. "Madali lang ba ang lahat?" Patuloy niya, "Hindi mo ba naisip na masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo? Hindi lang dumating ang mga opisyal mula sa police station, kundi nagtipon-tipon din ang mga tao ko. Sa tingin mo ba mas naging madali o mas mahirap ang mga bagay ngayon?" Naging very confident si Reggie matapos makakuha ng malakas na taga-suporta. Pakiramdam niya, kahit gaano pa kalakas si Harvey, madaling year-off ni Reggie si Harvey kung gugustuhin niya. Kung tutusin, ang taong kaalyado niya ngayon ay ang numero 1 Young Master ng Walls Inc.
Kapag nagkaroon na siya ng suporta ng ganoong tao, wala nang makakatakot pa sa kanya. Paano kung andito ang mga officers? Hindi kita ginalaw, at hindi rin kita pinagalitan. Kukunin kaya nila ako nang wala akong ginawang masama. Sabi ni Harvey habang random na umupo sa couch bago tinapik ang kanyang mga daliri sa armrest. Hindi kita papakawalan pagkatapos mong magplano ng isang bagay laban kay Mandy. Ang pagkakaiba lang ay tinatanggap mo ang parusa sa iyong paraan, o pinipilit mo ako. Ha, napakayabang mo, pero sa tingin mo ba ay may impluwensya ka? Ngumisi si Reggie. Masasabi ko sa iyo na kahit wala akong magagawa sa iyo, madali kang mawalis ng aking taga-suporta sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Forget being in his league, you're not even worthy of know his name. If you know what's best for you, pwede kang lumuhad sa harap ko ngayon din. Maybe I can consider spotting you. Puno ng yabang ang ekspresyon ni Reggie nang sabihin niya iyon. Naglabas pa siya ng mahabang tabako at sinindihan bago bumuga ng usok sa mukha ni Harvey na may malamig na tingin sa mga mata. Nakuha niya ang suporta ng maalamat na numero 1 young master ng Walls Inn at naging subordinate ng lalaking iyon. May relasyon din siya kay Hector. Dagdag pa rito, ang kanyang mga magulang ay ang vice chairman ng Country H Commercial Group. Kahit anong tingin niya rito, tiwala si Reggie na kaya niyang supilan si Harvey. Natahimik din ang ibang mga dilag na kanina lang na bigla nang makita ang ugali ni Reggie. Totoo na medyo mayabang at walang takot si Harvey. Gayunpaman, may mga bagay sa mundong ito na higit pa rito. Halimbawa, ang taga-suporta ni Reggie, ang maalamat na numero 1 young master ng Walls Inn. Ang tanging magagawa ng sinuman sa kanyang presensya ay lumuhad. Walang kwenta, kahit gaano pa kalakas si Harvey. Lahat ng hiyawan at sigaw niya ay walang iba kundi death throes. Nang makita ni Reggie na hindi sumasagot sa kanya si Harvey, galit na sinabi nito, "Ano? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi ka ba marunong lumuhod? O iniisip mo pa rin na labanan ako ngayon? Tapos, let's be clear. Do you dare hit me, even if I put my face in front of you? Know your place." Yung ibang magagandang babae ay nagtago ng ngiti habang nakatikip sa mukha, puro pandidiri ang makikita sa mga mata nila. Mahilig maglaro ng cocky si Harvey, di ba? Bakit huminto ngayon? Sa sandaling iyon, kalmadong ginawa ni Harvey ang kanyang pagkilos. Agad na lumitaw ang kanyang figure sa harap mismo ni Reggie. Hindi man lang niya nilingon si Reggie bago ito sinampal sa mukha. Umalangaw-ngaw sa buong silid ang malinaw na tunog ng sampal. Hindi lamang sinampal ni Harvey si Reggie sa mukha, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagdulot din ng takot sa puso ng lahat. Matagal na panahon na rin nang huli akong makarinig ng ganitong kasuklam-suklam na kahilingan. Dahil hiniling mo ito, malugod kong tutu pa rin ito. Hindi na kailangan pang magpasalamat ngayon, dahil lagi akong bukas palad. Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang isa, maaari akong magbigay sa iyo ng ilan ng libre. Ito ang tinatawag nilang pagsubaybay sa mabuting gawan ng isang tao, sa palagay ko. Ikaw, sinaktan mo ako. Natigilan si Reggie, at hindi makariyak. Ano, hindi mo naramdaman? Ngumiti si Harvey kay Reggie. Lumapit siya kay Reggie, at binigyan si Reggie ng 2 pang sampal, isa gamit ang palad niya, at isa naman sa likod ng kamay niya. Hinampas niya ng malakas si Reggie, pati ang tabako sa kamay ni Reggie ay lumipad. 2 pulang galos ang lumitaw sa mukha ni Reggie. Nararamdaman mo na ba? Kontento ka na ba dito? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Inabot ni Harvey ang kanang kamay at tinapik ang mukha ni Reggie. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba may karapatan kang kumilos ng mayabang sa harap ko dahil lang sa may backer ka? Kahit sarili mong supporter ang pumunta dito, sasampalan ko rin siya. Ikaw naman, wala akong pakialam na sirain ka ulit kung gugustuhin ko. Sinipa ni Harvey si Reggie. Bumagsak si Reggie sa sahig, na kumikislap ang mga mata. Sa wakas ay naalala niya kung paanong minsang dinurog ni Harvey ang kanyang mga binti sa ilalim ng kanyang mga paa.
Sa oras na iyon, kailangan niyang umatras dahil sa hitsura ng pamilya Jod. Para sa kanya, ang sandaling iyon ang kanyang pinakamalaking sandali ng kahihiyan. Bagamat pansamantalang gumaling ang kanyang mga paa, naramdaman niya ang pagnanasa sa kanyang paghihiganti sa kanyang loob sa sandaling binanggit ni Harvey ang nangyari. Kinagat ni Reggie ang mga ngipin, at gustong patayin si Harvey sa isang tingin lang. Nabigla ang lahat sa ginawa ni Harvey at hindi sila nakaingik. Bakas lamang sa kanilang mga mukha ang pagkagulat, at hindi sila makapaniwala sa nangyari sa harapan nila. Napaisip din sila sa sinabi ni Harvey. Si Harvey kaya ang nakabali ng paa ni Reggie noon. Ilang araw na ang nakalipas, nabalot ng cast ang mga kamay at paa ni Reggie. Nabalitaan nilang mabilis siyang naka-recover dahil lamang sa himala ng isang doktor. Hindi ito malaking sikreto sa mga nakatataas na pangkat ng lipunan sa Walsing. Ngayon, nabunyag na ang lahat ng misteryo. Ang taong nakabali ng braso at binti ni Reggie ay si Harvey. Ito ay kahanga-hanga. The thing is, ibang tao na ngayon si Reggie. Kahit medyo malayo siya, isa pa rin siyang nakakuha ng suporta ni Emery, ang numero 1 young master ng Walsing. Siya pa rin ba ang madaling ma-provoke ni Harvey? Maging ang mga Hunt na tumulong kay Harvey noon, ay kailangang magpakita ng kanilang paggalang kay Emery. Walang karapatang maging mayabang si Harvey sa harap ni Emery. Paparalisahin mo na naman ako. Napatayo si Reggie kahit na nadapa siya at umindayog. Bakas sa mukha niya ang hiya at galit. Tapos ka na Harvey. Tapos ka na, I tell you. Ang dahilan kung bakit mo ako nagawang istorbohin noon ay dahil sa mga Hunt. Hiniram mo lang ang impluwensya nila. Pero ngayon, walang makakatulong sa'yo. Kahit nasa harapan ko ang mga Hunt, papatayin kita. Malumanay na sinabi ni Harvey. Kung sa tingin mo ang dahilan kung bakit ako naging matapang para lampuin ka ay dahil sa mga Hunt, kung gayon ang masasabi ko lang ay hindi mo alam ang iyong lugar kahit na ang kamatayan ay nakatitig sa iyo sa mukha. Ang mga Hunt ng Walsing. Wala sila sa akin. Ano ang kailangan nilang gawin para maging suporta ko? Napakayabang. Iisa lang ang naisip ng lahat ng nakarinig sa sinabi ni Harvey, ang magsalita ng ganyan ng malakas sa harap nilang lahat. Napakayabang ni Harvey, hindi sila makapaniwala. Kabanata 6370. Ikaw, mabuti, matagal na ring walang umaarteng mayabang sa harapan ko. Ungol ni Reggie. Malamig siyang ngumiti habang inilagay ang kanang kamay sa bulsa sa ilalim ng jacket niya, at may hinahanap. Nako, Harvey, nakakaloka talaga ang kamangmangan at angas mo. Hindi ko na yata kailangang sayangin ang oras ko sa isang tulad mo. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay patayin ka. Binawi ni Reggie ang kanyang kanang kamay, at isang sopistikadong baril ang lumitaw sa kanyang kamay. Binuksan niya ang safety lock ng baril at itinutok ang nguso sa noo ni Harvey, isang brutal na ngiti sa kanyang mukha. Tara, bakit hindi mo simulan ang pagiging mas mayabang? Alam kong malakas ka, pero hindi ko akalain na mas malakas ka pa sa baril. Nagbago na ang panahon, Harvey. Lahat ng magagandang babae, pati si Hadley, ay tumingin kay Reggie nang may paghanga. Ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa kanilang mga dibdib. Ginawa niya ang pinakamapangahas gawin ng mga lalaking iyon mula sa underworld. Inilabas niya kaagad ang kanyang baril kapag naging masama ang mga pangyayari para makakuha siya ng lubos na kalamangan. Sobrang nakakabilib yan. Selyado na ang kapalaran ni Harvey nang makalaban niya ang isang kasing brutal at desididong gaya ni Reggie. Gayunpaman, hindi man lang nakita ni Harvey ang baril ni Reggie. Sa halip, hinampas niya ng likod ng kamay si Reggie. Natigilan si Reggie nang masampal siya. Agad namang namamaga ang kanyang mukha at muli siyang natigilan. This time, bumagsak siya sa mesa. Nagkalat agad sa sahig ang mga basag na salamin at mga kaldero. Nakatingin lang si Reggie sa sobrang gulat. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Tahimik ang kapaligiran habang ang lahat, kabilang si Hadley, ay nakatitig lamang sa hindi makapaniwala. Hindi nila maintindihan ang nangyayari sa harapan nila.
Inilabas na ni Reggie ang kanyang baril, at malinaw na gusto niyang hilahin ang gatilyo at patayin si Harvey kaagad doon. At least, dapat niyang kontrolin ang buong kwarto. Ngunit ano ang nangyari sa halip? Bakit kaya ang yabang ni Harvey na hindi niya pinansin ang baril at sinampal si Reggie? Hindi ito matanggap ni Hadley at ng iba pa. Namumuo ang galit sa loob ni Reggie. Akala niya nagawa na niya ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Napakadelikado na niyang maglabas ng baril dahil bihira ito sa waltzing. Pero ngayon, hindi lang nawala ng silbi ang kanyang baril, kundi siya rin ang nabugbog ng husto ni Harvey. Ang tanging naramdaman ni Reggie ay kahihiyan, at hindi niya maipaliwanag ang kanyang pagkalito. He gritted his teeth habang galit na nakatitig kay Harvey. "Don't think I didn't dare pull the trigger, Harvey. Kung hindi ako nag-aalala na masaktan ang sarili ko, bangkay ka na." Natauhan si Hadley at ang iba pa matapos marinig ang sinabi ni Reggie. No wonder dahado si Reggie at hindi niya hinila ang gatilyo. Ito ay dahil naisip niya ang mga ito. Napakabastos ni Harvey. Sinasamantala niya ang awa ni Reggie at ginagawa ang lahat ng gusto niya. Dapat ay hinila ni Reggie ang gatilyo at ipinakita kay Harvey kung sino ang namamahala. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Harvey, agad itong lumapit at muling sinampal si Reggie. Muling itinapon si Reggie na parang manika, bakas sa kalungkutan ang kanyang ekspresyon. "Then pull the trigger. I'm waiting here. Putukan mo na lang. Kung hindi mo ako babarilin, aaminin mo na duwag ka," sabi ni Harvey habang tinatapakan ang dibdib ni Reggie.